Kay Duterte, hindi ganito na kamahal ang bigas. Kaya ibalik si Duterte. Yun ang Kasi ano mo. bumalik-balik na naman ngayon yung mga adik eh. Anong panawagan mo? Kung mapanood niya man, edi dapat ibaba niya yung kilo ng bigas. Sino nanalong presidente? Dito tayo. Ano lang tayo, Hindi no? naman pwedeng... Neutral lang tayo. Oo, Gitna. neutral lang. Suportahan na lang. Suportahan na lang kung sino presidente natin ngayon. Yan. Sa loob ng 2 taon, sino po ang pinaka-the best mamuno? Si Duterte po ba o si BBM? Ay, si Duterte po, kasi mababa lang ang bigas. Si BBM, sabi niya na bababa ang bigas, lalo tumaas. Ayun lang. Mamamatay na ho yung mga Pilipino na mahihirap tulad namin. Lahat ho ng bilihin, pinatataas niya. Wala na ho, kahit po napamasahe or lahat-lahat, wala naman bumaba sa ginagawa niya. Wala ho, natupad ang sinasabi niya na pababain niya lahat ang ibilihin. Puro siya pangako lang. Hindi siya tulad ng tatay niya na talagang makatao. Si Duterte ba o si Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon? Sinong pipiliin mo? Sinong mas maganda na malakad? Para si Duterte. Para sa'yo, si Duterte. Bakit? Duterte. Duterte, bakit? Ano na yung nag-forward. Sino po sa inyo ang pinakamahusay mamuno sa loob ng 2 taon? Si Duterte o si Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon? Loob ng 2 taon. Sinong ikukumpara mo? Iba si Duterte. Bakit po si Duterte? Sa dami nung naging presidente, Oo. naalis ba nila rito yung mga gawa ng Shabu? Hindi. Ang opinion nyo sa yung gusto ni Duterte na ihiwalay na daw yung Mindanao? Ay sa akin naman, si Duterte, pabor din yan sa mga taga-Duterte. Kaya lang, hindi naman dapat yun. Oo. Pilipino tayo eh. Okay guys, what's up guys? Magandang umaga sa ating mga kababayan. Dito tayo ngayon guys sa loob ng subdivision ng Istara sa Tansa, Cavite. Maghanap tayo guys na ma-interview natin sa resolve natin. Magkatanong tayo about yan guys, samahan nyo ako. Let's go! Ito guys. Ito guys, maghanap tayo sa mga rescue na magano na tayo, Kalye survey. Itong tanong ko, sinong pinaka-the best sa'yo mamuno sa loob ng 2 taon? Si Bongbong Marcos ba o si Pangulong Duterte? Alaman na. Duterte agad ako. Bakit si Duterte? Wala. Kay Duterte, hindi umabot na kanyang kamahal ang bigas. Ayun. Ayan, ang tanong. Ano pa? Ayan, natutukan mo na kasi sumagot eh. Ano pa? Kay Duterte, hindi ganito na kamahal ang bigas. Kaya ibalik si Duterte. Yun ang Kasi ano mo. bumalik-balik na naman ngayon yung mga adik eh. Ano pa masabi mo? Saka pinaburan lang dyan yung taga-bundok eh. Hindi naman pinaburan yung taga-baba. Yung taga-bundok, napagbigyan sila doon kasi tulad yan, nagmahal ang bigas. So, di kumikita na yung taga-taas. Yung dito naman ang nagugutom. Oo nga naman. Ano pa masabi mo? About sa mga bilihin. O may panawagan ka kay sa ating Pangulong BBM. Anong masasabi mo? Baka mapanood to ni Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo, baka mapanood to pag na-upload ko to. Anong panawagan mo? Kung mapanood niya man, edi dapat ibaba niya yung kilo ng bigas. Kasi kaya nga hindi na ako nag-aasawa kasi ang mahal na ng bigas eh. Wala na akong may pakain sa pamilya ko niyan. Pero ano talaga pinagkaibahan nila ni Bongbong at ni BBM? Mas magaling talaga si Pangulong Digong. Si Digong lang pinakamagaling kasi kahit na dumating yung kamalas-malasan sa pandemic eh, hindi naman tayo pinabayaan. Tsaka ang dami na rin nabawas tungkol dun sa droga na kasi talagang pagka ayaw tumigil, talagang pinapatay talaga. Talagang may takot, no? Kaya may takot sila kay Tatay. Tatay Digong. Tatay Digong. Oo nga naman.
Ayun, Yun lang. Yan lang opinion mo. Yun lang po yung opinion ko kasi Maraming salamat sir kung hindi na ako nag-asawa kasi ang mahal na ng bigas. sana mapanood to Umabot ni, na ng mahigit 60 ng kilo. sana mapanood to ni President. Ito itong nagpo-kumpulan dito. Interview natin to. Sa atin Si batas Duterte o si- natin, kung sino nanalong presidente, dito tayo. Ano lang tayo Hindi no? naman pwedeng- Neutral lang tayo. Oo, Gitna. neutral lang. Suportahan na lang. Suportahan na lang kung sino presidente natin ngayon. Yan, oo. Yun lang naman ang aking opinion. Pero anong opinion niyo po sa mga bilihin? Ang bilihin talagang mataas ngayon ang kwan dahil sa inflation. Pag tumaas ang gasolina, lahat ng bilihin tataas. Yun. Yun lang. Baka may panawagan po kayo sa ating Pangulong BBM. Anong gusto niyong panawagan? Palagay ko, wala na eh. No comment na ako. Sige, yun lang po. Yun lang po. Salamat sir, salamat po. Ay guys, yun yung opinion nila guys. Yung opinion nila na yung bilihin guys na kailangan ibaba ng ating presidente. At ito guys, yung interview natin itong dalawa. Ay, ano lang, kalisorbe lang tayo. Anong masasabi nyo sa loob ng 2 taon ng pamumuno ni Bongbong Marcos at ni former Presidenting Tatay Digong? Sa palagay nyo, sa opinion nyo, anong masasabi nyo? Okay naman na may mga pagbabago at mga tama na naibago. Sino ang ano nyo? Sino ang pipiliin nyo? Para Sino sa ang akin, pinaka-the-best? okay naman pares eh. Parehas lang. Bongbong Marcos. Okay, nabago naman silang dalawa kaso may katabingan lang sila tigisa. Okay. Ayun lang ang opinion nyo. Opo, yun lang. Okay, salamat ha. Salamat po. Magandang umaga sa inyo mga kababayan. Gali ka, magpandesar tayo. May tanong ako, kalisorbe tayo. Kalisorbe. Pwede ba magkontent Ano bang klaseng survey yan? Ayan, ito. Para sa ating gobyerno. At yun, ang tanong ko po ay ano, sa loob ng 2 taon, sino po ang pinaka-the best mamuno? Si Duterte po ba o si BBM? Ay, si Duterte po, kasi mababa lang ang bigas. Si BBM, sabi niya na bababa ang bigas, lalo tumaas. Ayun lang. Mamamatay na ho yung mga Pilipino na mahihirap tulad namin. Lahat po ng bilihin, pinatataas niya. Wala na ho, kahit po napamasahe or lahat, wala naman bumaba sa ginagawa niya. Wala ho, natupad ang sinasabi niya na pababain niya lahat ang ibilihin. Puro siya pangako lang, hindi siya tulad ng tatay niya na talagang makatao. Kaya ho, hindi siya makatao, makahayok. Uy. Bakit si Duterte? Bakit po si Duterte? Si Duterte po, Oh. kahit pa paano po, nakakatulong din sa mga tao na mahihirap. Kumakain ako ng pandesal. Okay lang yan. At least mahalaga. Mapakinggan natin yung mabuhos ng Hindi bayan. hindi naman po na namin sinisiraan si BBM kasi totoo lang talaga, BBM ako. Kaso nga lang po, ang hirap kasi sa kanya, hindi niya tinupad ang pangako niya sa mga tao tulad namin mahirap. Sana, yung sinabi niya na pababain niya lahat ang bilihin at lahat ng gusto niyang gawin na pababain niya lahat yun. Kaso lang, hindi naman niya tinupad, lalo pa tumaan. Yung dapat basihan namin noon. Pero tutuusin po na siya talaga ang binoto. Ako, lalo ako, siya talaga ang binoto ko. Kasi po, nag-umpisa na yan mula sa tatay niya. Naniniwala kami na natuparin niya ang sinasabi na katulad ng tatay niya. Kasi kami likas kami galing probinsya sa Hulo-Suluho na kung yung kinagisingan ko po na si Marcos po ang presidente, lahat po mahirap sa amin nagkaroon ng bahay dahil sa kanya. Yung KBM po, yan po yung binibigay niya sa amin doon sa probinsya. Isa na yung magulang ko nabigyan niya doon na pabahay ni Marcos. Yan po yung totoo. Namigay po pala siya doon sa pabahay doon. Oo, namigay yan doon sa amin na pabahay si Marcos. Kaya nang nalaman namin na tatakbo yung anak niya, suporta kami lahat.
Ayun kay Duterte, ano pong Ayaw kay masasabi nyo doon? Nung... Kay Duterte po, wala na ho ako masabi sa kanya kasi wala naman ako hingi na tulong sa kanila. Oh, pero Wala ho sila. anong pinagkaiba? Yung pinagkaiba lang nila po ni Duterte, mababa ang pilihin namin. Yung mga bigas, hindi gaano mataas. Eh, yun ang pinagkaiba nilang dalawa sa ngayon. Saka may takot yung tao, no? Oo, at saka yung mga tao, natatakot din na siguro kung ano yung dapat ano. Kasi di ba, Sabi niya, wag mo subukan. oo, Ay, sira buhay mo. ayan yun. Ano po yung masasabi ko sa kanya? Yun lang po, mga kababayan, yun lang po ang masabi ni Madam. At yun, maraming salamat po, Madam, sa inyo. At Sige po, kumain lang po kayo. kain po tayo po. Sige po, salamat po. Ate Bing, social media. Magtatanong ako kung sino ang pinaka-the best mamuno sa ating bansa ngayon. Si Duterte ba o si Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon? Sinong pipiliin mo? Sinong mas maganda na malakad? Para si Duterte. Para sa'yo, si Duterte. Bakit? Kasi si Duterte, ano, di ba? Ano, parang nakukontrol niya yung mga ano eh. Nakokontrol niya yung mga drugs Oo. o mga bilihin, ganon. Yung mga ganon. Kasi ngayon parang ano eh, parang lagi na lang ano, tumataas yung ano eh. Taas ang bilihin, no? Oo, kasi naranasan namin yan dati, di ba? Tapos, ano masasabi mo kay Bongbong Marcos sa ano niya ngayon? Siguro okay naman. Kaya lang siguro dahil sa hindi na napipigilan yung ano, pagtaas ng ano eh, siyempre. Oo nga. Kung may panawagan ka sa ating Pangulong Bongbong Marcos, anong masasabihin mo? Baka manapanood niya to eh, pag na-upload ko to. Hindi, ano lang, yung bang Panawagan mo? Ano, mapipigilan sana yung ano, yung pagtaas ng Bilihin. oo. Kasi Sa- mahirap talaga, maghihirap talaga. Sa bigas, anong gusto mong panawagan sa bigas natin? Isa pa yung bigas. Sana, siyempre, ano, makontrol din. Diba? Ano lang yung opinion mo? Oo. Sige, salamat po, madam. At maraming salamat sa iyong opinion. Approximately 10 hours later. Hello, ang tanong ko, kalye survey tayo. Ang tanong ko, sino ang pinaka-the best na namuno sa ating sa ating ano ba, bansa, mga pangulo? Si Duterte ba o si Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon? Ikaw muna. Ikaw muna, Pogi. Si Duterte. Duterte, bakit? Ano na yung ano, yung drug for what? Bakit si Duterte? Anong sa tingin mo bakit si Duterte napili mo? Ano, para tumahimik yung mundo nun eh. Si Duterte nung namuno pa, no? Tapos ano pa? Ano pang Kaso, pagka alis sa pwesto, maraming kaso. pag-alis niya sa pwesto, dami niyang naging kaso. Supply gawa niya. Supply dahil sa yung maraming napatay, ganun. Yun lang opinion mo. Ngayon anong masasabi mo sa ating administrasyon ngayon, si Bongbong? Okay naman. Mas maayos naman ngayon. Natay sa mga utang. Nakabayad na ba sa utang ni Bongbong? Bayad na. So, anong masasabi mo sa mga bilihin ngayon? Wala. Ano, pricing sa nabayad nga ng utang. I-impact sa tao yun eh. Oo. Pag nabayaran ng utang, i-impact sa tao, tataas ang presyo para bumalik sa kanila yung pera. Yung nga lang, ang kapalit. Para tayo lang din nagbayad ng utang. Oo, ang kapalit yung bilihin, no? Lalo na yung anong masasabi mo sa bigas? Bababa pa ba o tataas pa yan? Wala na ba? Tataas na yan. Wala na magsasaka. Oo nga, no? Tama rin naman magsasaka niyan. Oo. Magiging vegetarian na tayo lahat. Kukuha na yan, mag-i-import na yan sa ibang bansa. Di ba nag-i-import na tayo? Di ba kumukuha na tayo ng bigas yung... Ngayon, kung mayroon kang gustong panawagan sa ating Pangulong si BBM, anong gusto mong, baka mapanood niya to eh. Anong gusto mong panawagan? Sana ibenta yung bigas. Ayun na, yun talaga. Ikaw, madam, anong masasabi mo? Sinong pipiliin mo? Si Duterte. Duterte pa rin. Kami kasi siya nagawa yung
Alam mo yung build. Malaki Oo. Oo nga, no? Yung build na project niya. Oh, ano na, sinundan niya na. Disco. Napapakinabangan talaga. Oo, no? Mm. Oo. Kaso yun nga, iniwan niya yung Pilipinas na marami talagang utang. Oh, dahil dyan sa pandemic din yata eh. Pandemic. Pandemic din. Oo. Laki ng utang ng pera. Para tayo, kay Bongbong, bukod sa nabayaran ko, wala pa akong masyado nakikitang nagagawa. Pero, Tumaas yung sahod. Tumaas yung sahod, pero tumaas din kasi yung mga bilihin. Kay Duterte, tumaas na ang sahod nun eh. Dito rin kay Bongbong may tumaas yung sahod, kaso tumaas din lalo yung bilihin. Oo, Wala yun. rin gano'ng epekto. Oo. Ganun din. Ganun lang yung opinion nyo. Paano pa, modernize pa ng jeepneys. Oo nga, no? So, nakalala ng problema natin yung ganyan. Malaking epekto yan sa mga jeepney driver eh. Di ba kung mo-modernize niya, bibigyan niya ng libre yung mga jeepney driver ng bagong jeep. Oo. Eh wala eh, sila rin nagagastos. Eh hindi So- naman kaya ng budget nila yun. Oo. Ay ngayon, kung may gusto kang sabihin sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, anong gusto mong panawagan? Baba na, joke na. yung pag-phase out ng jeepney, pag-isipan niya ng maayos. Kasi doon na tayo nagsasabi. Wala namin yun. Yun lang yung opinion nyo. Ayan guys, yun lang yung opinion ng dalawang mag-vlogger na to. At yun guys, maraming sa inyong salamat sa dalawa. At pagpatuloy nyo yung pagkain nyo. Pasensya na sa store po. Approximately 10 hours later. Ito ang tanong ko, sir. To opinion lang to. Survey. Nandito lang tayo sa barbershop. Dito, dapat kali survey ito eh. Kaya nandito tayo sa loob ng barbershop ngayon. Ito ang tanong ko. Sino po sa inyo ang pinakamahusay mamuno sa loob ng 2 taon? Si Duterte o si Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon? Loob ng 2 taon. Sinong ikukumpara mo? Eh, iba si Duterte. Bakit po si Duterte ang napili? Yung sa kuwan hindi nga niya natupad yung sa drugs na ilang buwan, 3 buwan ba yun? 6 na buwan, hindi niya natupad. Pero kahit pa paano, sa loob ng 2 taon doon, malaki na nabawas. Oo. Maraming adik, mga puser, Oo. ang nagsipagbago. Talaga. Sabi, sa dami nung naging presidente, Oo. naalis ba nila rito yung mga gawa ng Shabu? Hindi. Daming ano talaga natakot sa kanya, no? Iba talaga yung may tapang. Oo. Namumuno, no? Dito naman sa amin na maliit din lahat ng presidente. Oo. Iba talaga yung buong loob ko sa uwan. Wala takot niya. Oo, tsaka diretso siya magsalita. Oo. Tapos ngayon, anong opinion nyo sa yung gusto ni Duterte na ihiwalay na daw yung Mindanao? Ay sa akin naman, Duterte, pabor din yan sa mga taga-Duterte. Kaya lang, hindi naman dapat ganun. Oo. Pilipino tayo eh. Kailangan Pilipinas na nga lang, pagbabatak-batakin mo pa. Oo nga. Totoo naman yun. Sa atin din na siguro lang yun. So gusto ko hindi Galit niya siguro. subugso na lang ng galit ni Duterte kaya nagkaganon. Oo. Kasi nagalit siya kay Bongbong ka. Hindi naman sa kay Bongbong nagalit yun. Doon sa mga galamay Ayun, niya. sa mga galamay niya. Oo. Sa mga galamay niya yun. Doon sa mga lahi ng Marcos, hindi kasi nung isama man ng loob yun, hindi buo yung sama ng loob niya. Oo. Sa kuwan doon sa mga galamay niya. Dahil mo na kung tinutukoy kung sinong galamay, iba na yung Alam na yun. So, ano pong pinagkaiba talaga sa kakayahan nila Bongbong at saka ni Duterte po? Sino pong magkaiba talaga? magkaiba. Kasi ano pong pinagkaiba ni Bongbong po sa pamumuno ni Bongbong? Si Bongbong masyadong mabait. Hindi kagaya ng ama.
Yung ama niya, inabot ko pa yun eh. Si Senior. Oo, inabot ko pa yun. Dahil nung nasa Tondo ko, 1986, nung unang siya lumabas, umalis eh. Oo. Oo. Sa ko eh, ako yun, siguro ang edad ko na nung eh. Binabinata na ako, no? Binata na ako. Bata na pa ko. Ay, hindi. May anak na ako isa. 1986. May anak na ako. Kasi sa Tondo ko nakatira noon eh. Yung mga people's powers na yun. Pero bakit natanggal na napababa si Senior Marcos? Aba eh, paano gagawin buong sambayan ng Pilipino eh. Nasa EDSA ng lahat. Kaysa Oo. napababain si... Oo, pati mga sundalo eh. Ba't ka ganun? Ba't maganda naman yung ano niya, mga malakad niya? Eh dahil na nga ninaunasan, nina-railing. Kaya nagkuha na niya. Baliktara na. Pero magtataka ka naman ngayon, bakit si Enrile nasa pabor ni Marcos ngayon? Eh dating kumalaban niya sa ama niya. Sundalo yan dati. Hindi naman sundalo. Ang sundalo si Ramos. Ay, yun nga. Oo, si Ramos ang sundalo. Kaya sinunasan niya. Eh, ano po ang masasabi niyo sa mga bilihin ngayon? Ayun nga lang, katulad no, pinangako niya magiging 20 pesos sa bigas. Eh, kailan pa mayayari yun? Eh, pataas ang pataas. Yan. Malabo nung mayayari yun. May mabibili kang 20 pesos, hindi makabulo. Hindi makakain. Eh, pwede. Gamitin niya ang pera ng gobyerno. Sa pangkuha, tsaka ipamili niya ng bigas. Ibenta niya ng kahit palug eh. Pero yung mayayaring 20 pesos, marami mahihirapan. Dapat kasi ang mga nagtitinda niya na mga negosyante, dapat kinausap na niya, ano? Hindi, tsaka ako kanyan pa. Siyempre, anong top 19 ano na ngayon, 24 na. Eh, nung panahon pang ang bigas eh, tatandaan ko nung bata ako eh, talagang 250, salok pa noon. Walang kilo noon, puro salok. Puro ano lang. Yung salok-salok, di ba may salok tayong kahoy na nagkwadratong gano'n? Oo. Walang kilo-kilo, no? 250, gano'n, ng kilo ng isang salok. Sobrang Ay, magkano isang salok ng bigas? Ilang kilo yung isang salok? Baka nasa mga 2 kilo yatang mahigit yun. Ba, isang kilong mahigit yan. Hindi ko matanda ko yung isang salok. Mga 2 ka siguro nga. Kasi hindi uso nung una yung mga ganun eh. Yung mga kilamay, ngayon lang lumabas kailan pa lumabas ang 4 kilo ng bigas. May panawagan po kayo kay Bongbong Marcos, ano po ang gusto niyong mabago? Ano po ang gusto niyong maging panawagan kay Bongbong Marcos, dati Pangulo? Ang magawa lang ng paraan din talaga yan. Yung katulad yan, yung mga matanggal ulit yan, mga shabu yan. Malinis ng todo. Siya po no, At saka mapababa ng mga kaunti nga naman yung bilihet. Ang mga Pilipino eh, naghihirap na. Wala siyang kusakuan eh, wala siyang kamay na bakal eh. Hindi kagaya nung isa eh. wala siyang sariling desisyon. Hindi naman sa walang sariling desisyon. Talaga lang iba yung may tapang. Oo, no? Eh, pwede mo na wala mga gawa na siya burrito. Makakahuli ka lang na siya yung mga galing na kung saan. Ngayon, bumabalik na naman yata. Bumabalik na naman, nakakalusot na naman sa mga kuha. Eh, makakalusot ba yun? Walang lagay. Hindi makakalusot yung walang lagay. Saan nakakita ang presidente nagmumura? Pati nga pare, tinihan na. Oo, walang pinipili. Huwag mo sasabihin pare ka. Yari ka ron. Basta nagkamalitan. Eh, noon si Duterte, wala makakita ka ba sa Maynila? Makakita ka ba ng nakahubad-baro? Wala. Dadamputin ka pagka nakahubad-baro ka. Eh, Ben, tsura ka nga naman, Maynila yun, nakahubad ka. Ayun. Ayun. Salamat. Puro puti
din, ano? Hindi, ako 17 pa lang eh, maputi ng buko. Talagang 17 pa lang ako. Nautay na iputi ng Ikaw, salamat po sa ang opinion. Thank you for watching.